Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about President Bongbong Marcos. Kasi meron pong lumalabas na issue na naman sa kanya ngayon, no? Mukhang nakakita po ng opportunity itong mga anti-Marcoses na i-malign po siya, na kargahan po yung naganap diyan po na rice distribution sa bayan po ng Capiz, particularly sa Rojas City. O alam niyo na kung sino nandyan. Si Mar Rojas, no? Ipapakita ko po sa inyo yung video, no, na galing po sa sa mga social media pages, no. Pero bago po 'yan, gusto ko lang pong i-flex ito, yung Haya Nature Resort. For more info, go to their Facebook page. Ganun na rin po, shout out sa ating mga kasamahan at kaibigan sa The Nomads. At ganun din po, shout out at pasasalamat sa ating mga channel members. No, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. At ganun din po, shout out sa mga kasabayan natin sa ating mga video premieres, yung patuloy na regular attendees. No, salamat po sa inyo. No, hindi ko na po kayo babanggitin, napakarami niyo po. At ganun din po sa mga silent viewers, kung naka-silent view lang po kayo dyan, at least nanonood po kayo. Patuloy nyo pong sinusuportahan itong ating channel. At kung mahaba man ng intro, pasensya na kayo, marami tayong dapat na i-shout out. Kung ayaw nyo naman, alam nyo na gagawin ninyo, lipat na po kayo sa ibang channel. Huwag lang kayo mag-unsubscribe. Okay, mga kababayan, kung may nakalimutan man ng ako, shout out and God bless to all. So, eto na po yung video, no? I think this is just 55 seconds. Dalawang video po ito, pero napakaikli. No? Panoorin po natin. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Rojas, nandito po. Baka hindi nyo po alam nyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami, dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. So yan po, no, mga kababayan, yung bago magbigay ng kanyang nilalaman na talumpati ang Pangulo diyan po sa mga Capiz noon, no? Kasi nagbigay po sila ng 25 kilos of rice, yung mamahalin, no, alas jasmine. Sarap nito, mga kababayan, no, sa 1,000 DSWD 4-piece recipient diyan po. Ulitin ko, sa Rojas City. At nakita nga po diyan, dumalo si Mar Rojas, even though hindi naman yata siya government official or LGU member, no? So ano lang po ang sabi ng Pangulo diyan, no? Nagbigay lang po siya ng a little tidbit, no, para no, kay Mar Rojas, no? Beyond red and yellow, siyempre alam nyo naman, yellow si Mar Rojas. Marcos happy to reconnect with New York buddy Mar Rojas. O kasi nga po, no, kung narinig nyo pa yon, matagal na pala silang magkaibigan ni Mar Rojas during their bachelor days in New York. Mukhang nagkasama pa sila sa isang bachelor pad. And you know, they're single, buddy-buddy, di ba? Party all the time. Hanging out with the girls. Meron pa nga dyan yung kasamaan ko dyan sa LA dati, sabi, bar hopping tayo. Bar hopping. Yung alam ko lang noon na bar sa sa Victory, sa Gapo. O saya, magsaysay. Pero yung bar hopping, after na tayo pumunta dito sa bar A, lipat tayo sa bar B, bar C, hanggang sa tayo ay magsuka-suka na. Sorry naman po. Ganun ba yun? Sabi ko, ako, uwi na lang ako. Wala akong dyan. Tapos na ako dyan, sabi ko. Tawag pa si Missy sa akin. Yung kasama ko, single. Kayo na lang, sabi ko. Tapos na ako sa ganyan, di po ba? O, yun. So, kinikwento niya, no? Wala daw bookingan. Siguro narinig nyo naman po yun. Walang magbubukingan. Magkaibigan po sila, magkaiba man daw po ang kanilang politika. Pero sabi ko nga sa inyo no?
yung tulad po sa aming example ko na lang yung sa grupo naming nomads. Meron po dyan DDS. Meron dyan loyalist. Ako supporter. Pero pag nag-uusap-usap kami sa politika, ano kami, body-body. No? Opinion niya, opinion ko, no? That's their opinion, and my opinion, tanggapin lang. Ngayon, kung magkakaroon ng medyo, yung mainit na talakayan, hanggang doon lang po. At the end of the day, magkakaibigan pa rin kami. Hindi kami naapektuhan nung aming politika, whether green, red, no? Kasi wala naman dilaw sa amin. Pag may dilaw, batuhan ko talaga sila. Makakatikim talaga. Dito, isang dilaw at pula, no? So, even though na magkaiba sila ng faction, but still, they are still a body, no? Kasi sabi po dito, Marcos and Rojas belong to rival political factions. While the president hails from the clan of President Ferdinand Marcos, Rojas is allied with the Aquinos and the Liberal Party. O di po ba? But still, they are friends. Friends are friends. If you still consider them friends, wala namang kayong bittersweet na paghihiwalay, kayo pa rin, di po ba? O. So, maganda yan. Sa paningin po ng mga iba, there is a sign of no political colors anymore under this administration. Wala nang dilaw, walang pula, walang green, no, o whatever color you are sa pink. Yung pink lang kasi ang medyo taliwas eh. 'Di ba naalala niyo yung undersecretary ng finance na tinanggal? Anong rason niya? Kaya daw siya tinanggal kasi pink siya. Kaya ang kinuha doon, kung talagang magaling ka, whatever political color you are, you should be there. Hindi. Pink kasi ako kaya tinanggal ako, kalaban ako sa politika. Ganun ba sinabi sa'yo? Di po ba? Hindi, yun ang gusto nilang palabasin eh, no? Now, yan nga po ay kinakargahan ng mga anti-Marcoses at mga, yung sinasabi nilang mga fake DDS na gusto talagang i-malign, no? Na talagang gustong sirain yung tandem ni Sara at ni BBM, no? Kasi nababasa ko po sa mga Twitter, sabi lang, verified. Talagang si Mar Rojas babalik sa pwesto. Di ba ngayon maugong na usapan na involved pa nga si Cambal Sandro na nasa kusina na daw ng Malacanang si Mar Rojas. Nung kumbaga niluluto na, ang ibig sabihin nun na iuupo na siya. Di ba? Sabi ni Sandro, wala pong ganyang balita. O di ba? Nabasag sila. Sinong gumagawa nun? Yung mga fake DDS. Kasi nga because of their hatred, talagang sa kanila, hindi pwedeng magtrabaho ang dilaw. Kami napag-usapan din namin yan, no? Sabi nga namin, sama nito, dami ring dilaw na papasok sa Marcos admin. Sabi nga nila, bakit sa Duterte admin nga meron din eh, 'di ba? Marami din. Oh. 'Di ba yung PDP laban dilaw yan? 'Di ba? Sino ba nagbuo niyan? Pimentel. Oh, mga dilawan din yang mga yan, nag-jump lang sila ng mga party-partido pero dilawang pa rin. 'Di ba? Oh, ngayon, ang sabi nga nila, sabi nung sa grupo ko, okay lang yan. Pero, diyan natin malalaman kung gaano kagaling itong dilawan na ito. Kasi kung ipinwesto ka dyan at dilaw ka, no? Tapos, iniisip natin na ang mga dilawan ay magagaling kasi ang dami nilang mga PhD degree. May mga honorary sila. May mga kung saan-saan sila nag-aral. So, therefore, di kalidad ang talino nila at galing nila sa kanilang ipinwesto. O ngayon, mapapatunayan natin gaano ka sila kagaling. Kailangan magpakitang gila sila kasi malalaman dito na magaling pala sila pero bakit hindi umusad yung administrasyon na kung saan sila nakaupo dati. So, ibig sabihin, napipigilan sila. O ngayon, nandyan ang Marcos. Nilagay ka dyan. You will be on the microscope. People will be on the, you will be on a microcosm. Tingnan natin. Halimbawa, si Rojas, inupo, DA Secretary lang. Halimbawa lang, mga kababayan. Inupo as DA Secretary. Will he function properly? Does he will do a better job than the others? Diba? Nung DILG Secretary siya, he did a good job? Dilawan siya eh. Nakaporma ba siya? Hindi ba siya pinigilan? Oh, now, kung iuupo siya at dilaw siya, mapapunan siya sa microscope. People will look at him. O, di ba, magaling ka, kaya ka inupo dyan. Hindi sa kulay ng politika mo.
Inupo ka dyan dahil alam ng Pangulo na kaya mo. Patunayan mo sa amin. Ngayon kung hindi mo kaya, ay talagang alam namin na yung mga dilaw, magaling lang kayo sa mga diploma ninyo. Sa mga papel na galing sa mga eskwelahan. Papel lang pala. Pero wala nito at walang kakayahan. Yung po yan. Show it to us that you are worthy to be back in the government. Diba? Nais-nais nyong makabalik sa gobyerno. O, paparinig kayo dyan. Sinisira nyo yung tandem ng Uniteam. O, ayan. Di po ba? Saka-sakali lang. No? Iano lang natin ang senaryo. Maiupo sila. Even Kiko Pangilinan, pag naiupo, naibalik si Kiko Pangilinan. Mapapromise nyo ba sa amin na mas lalong gaganda kung saan mang kayo iuupo? Will you be efficient and work tirelessly para mapaganda mo yung opisina na yan o yung departamento na yan? Di po ba? Pero pag yung walang improvement, alam namin na kayo, na mga dilaw, wala talaga kayong kakayahan na mag-govern. Kaya you are not worthy na ibalik sa gobyerno. Pero yung mga yung mga peking DDS, kinakargahan po nila yan. Lalo na yung isang boy girl, nabasa ko po. Inupo pa daw sa kanan. Pati ba naman pag-upo, kanang, kaliwa, harap, likod, meron pang meaning. Mga animal, di ba mga kababayan? Isipin nyo na, talagang itong presidente natin, mina-microcosm naman nung mga DDS daw. Sasabihin ko na sa inyo, pero hindi po lahat ng DDS. May mga DDS po na talagang todo suporta dito sa Uniteam. Hindi po lahat sinasabi ko. Alam din po yan ng mga tunay na DDS. Because they are supporting Sara and they're also supporting our president. Di po ba? Even their support is totally on the Sara side. Kasi ngayon talagang banat ang todo kay Sara. Di po ba? Ngayon titignan natin. Kung ibabalik si Marojas, tignan natin ang capability niya. Kung talagang magaling siya, kung hindi lang sa papel na PhD. Sila ni. Kung makakabalik siya dyan, tignan natin. Pero kung ibabalik lang siya dahil sa revenge factor, wala siyang kakayahan. Di po ba? Tapos lalaban ka ng senator, look at the survey, bokya siya. Lalaban ng senator, wala nang nagawa nung congressman, hindi niya nga masaulo kung ano yung batas na nagawa niya, di ba? Yung 2 batas lang na naipasa niya. So ibig sabihin, wala. Tingnan natin mga kababayan, kasi kinakargahan po ito ng mga DDS Hindi po yung iba hindi ko po nilalahat. Alam din po ng mga DDS yan, na talagang pure DDS. Alam po nila. Pero kasi itong iba talaga, Sara lang Ayaw kay Marcos, di ba? Meron pong ganun. Ngayon, embattled si Sara Duterte, yun ang kargahan ninyo, yan ang tulungan ninyo, iangat ninyo. Tapos nakakita sila ng opportunity, kasi hindi po nagsasalita yung dilaw Hindi rin nagsasalita yung mga makabayang black Di ba? Di sana kung nakita nila ito, nagsalita na tong sila Castro, sila Manuel, sila Brosas, sila Teddy Casino, si Reyes, si Renato Reyes, si Parico, lahat po Wala akong makita sa Twitter Wala akong makita sa Facebook. Wala man akong Instagram. Ang nagsasalita po doon ay yung mga DDS. Alam nyo na kung sino yung mga yan. Si Boy Girl, yung mayroong survey. Sila po ang nagbibigay ng naratiba na ganun din pala. Dilawan ang gobyernong ito. Yun. Di sana nagreklamo na si Sara. Di po ba? Diba? Kaya alam nyo na, yung mga peking DDS, yan ang nila, banat nila. Kakampi pala Kung kakampi pala ng mga dilawan, kasi ang dilawan, left-leaning yan, bakit pa nagpupursige si Pangulong Bongbong Marcos na sinasabihan niya itong Region 6 na mga infantry brigade na ituloy ang opensa sa mga insurgents? Diba? Tapos nakita nyo lang, nakatabi niya si Mar Rojas, tapos yung doon na, Sir, saludo ako sa iyo, sir, yung isang maikling video. Binibigyan na po, kinakargahan na. Di kargahan din natin. Dilaw din si Pangulong Duterte dati. Bakit? Kasama niya si Pinoy. Di ba kinandidato niya si Pinoy? Pasensya naman po, kung ganun na lalabanan. Hindi po tayo tatakbo sa ganun. Ang sa amin,
Sige, dilawan ka. Patunayan mo ngayon. Wala, yung presidente, hindi mo kaalyado, hindi mo kakulay. Now, tinignan ka ng presidente. Ang presidente hindi tumitingin sa kulay ng politika mo. Tumitingin sa kakayahan mo na magtrabaho para sa gobyerno. Kasi yung dati mong pinagsilbihan, baka ikaw ay napigilan, na-restrain ka. O ngayon, pakita mo, hindi lang papel, hindi lang diploma. Baka mas marami pa silang diploma kaysa kay Marcos. Di ba tinutuya nga nila yan noon na hindi ka naman pala graduate ng Oxford o Wharton? O sabi nila si Marojas graduate ng Wharton, patunayan mo kung sakaling iuupo ka. Di po ba? Tama, mali. Ganun lang po yung sa amin, no? O eto pa po ang sabi ni Pangulong Marcos doon sa Capiz, ano? Marcos to Capiz non, help fight versus agri-smugglers, hoarders, no? Nakikiusap po siya. Makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Tunay pong nakakagalit ang mga smuggler at hoarder na yan. Mga kababayan, gaano mang kalaki ang kanilang sindikato, tulad ng natimbog natin na smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binatbat iyan sa pagkakaisa nating lahat. Correct? Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Correct? Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ang ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Correct po yan. Gusto pa nilang i-amend yung Republic Act 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kasi kulang po sa pangil yung batas na yun. Actually, wino-work out na po yan ng Congress. Actually, gusto nilang i-repeal yan eh. Hindi po amendment eh. Repeal eh. Ang gusto nila eh. No? That's the very good one. At hindi lang po yung 25 kilos of bigas per family po ang binigay, no, sa 4-piece, kundi nagbigay din po ng iba pang tulong ang ating gobyerno. Nandiyan po, ayan, no, galing po yan sa PCO, Presidential Communications Office, yung binigay na tulong sa Capiz, no, sa mga magsasaka. I think yung 10,000 na farmers sa Capiz, mabibigyan po ng tulong pinansyal na 5,000 each and other farm equipment. Paano po nangyari yun? Maalala niyo yung RCEP, yung RCEF. With the rice tariffication law, nalagyan po ng pondo, dapat may pondo yun na 10 billion. Manggagaling yun sa mga taripa ng mga imported na bigas. Kasi ayun po yung nakalagay sa rice tariffication law na inotor ni Cynthia Villar. Correct me on this kung kayo po may nalalaman dyan. Correct me if I'm wrong. Okay? So, sabi ng Pangulo, nakapangalap sila ng 22.7 billion pesos doon sa taripa ng rice importation. 10 billion of that set aside sa RCFP na kung saan ginagamit po yung pambili ng mga makinarya, no, sa magsasaka, sa mga mangingisda, no, at mga kung ano-ano pa na pwedeng mag-benefit ang mga mangingisda at mangingisda nga ba? Mga magsasaka. Sorry. So, tapos, yung excess of that, na 12.7 billion, that will be given sa mga magsasaka. Lahat po, as ayuda. Kasi ayun po yung sinabi ni Villar. Naalala nyo yung debate nila ni Tulfo na nagre-reklamo si Tulfo na kasi, kaya wala ng farming kasi tinatayuan nyo ng subdivision. Nagalit si Cynthia Villar. Yung po yun na binigyan niya po ng porsyento ang mga magsasaka in a form of financial help dun sa makokolektang excess na 10 billion para sa RCEP. Correct me if I'm wrong. Okay? So, yun po yung pagkakaintindi ko. So, talagang ito pinangangalagaan ng ating gobyerno ang mga magsasaka at mangingisda. Ang gusto niya pa nga magkaroon ng cold storage sa lahat ng mga lugar na may pangisdaan, which is very good. Diba? At ngayon, di ba naalala nyo, sinuspend niya, hindi niya na pinagpatuloy yung offer ni Balisacan at ni Diokto na zero tariff sa rice importation at other agricultural products. Walang kikitain eh. Di ba, pinatayin mo na yung negosyo ng magsasaka kasi mag-i-import lang na mag-i-import tapos mawawalan pa sila lalo ng ayuda. Di po ba? Ayun ang purpose ng rice tariffication law. The drawback is na wala ng power ang gobyerno para sila ang mag-import. Yun ang mali dun sa rice tariffication law. Ang napunta ang control sa mga traders, no? Okay? So ito po, no, aside from that, ito pa.
Marcos to DA and Department of Finance. Distribute cash aid to rice farmers as soon as possible o ASAP. Yan ang sabi niya. Inaatasan ko ang DA at ang DOF na pabilisin ang pamamahagi ng mga benepisyong ito. O yun po niya. Sabi niya habang nandun sila sa Capiz. O tama tayo, 10,000 beneficiaries ng mga magsasaka, no, makaka-receive niyan. No? So, napakaganda, no, mga kababayan, no. Ayan na lang po, hanggang diyan na lang po tayo. Ano pong inyong masasabi, no? Kinakargahan po ng mga anti-Marcos yung pagkikita ni Mar Rojas at ng Pangulo sa Rojas City, Capiz. Mukhang babalik daw po yata si Mar Rojas. Pero sa akin, sige, pwede naman si Mar Rojas eh. MMDA chairman. Traffic enforcer. Joke lang, no? At eto nga po, at nagbigay po sila ng tulong diyan sa Capiz, no? At the same time, maraming tulong ang ibinigay sa mga magsasaka, no? Napakaganda po niyan. Yan po ang ating Pangulo. Tinitignan ang kalagayan ng ating mga nasa mababa, nasa ground. Ika nga nila. Okay? Any comment? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.